And he called upon his mother these words, "Ma, tabangi ko." Hindi ko talaga karespeto at hindi bagay na magiging undersecretary ho ng PCO. Pwede naman siguro bagay sa kanya at takdog talaga. Dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo. Bakit? Nagkakaisa ba? Matapos nyo kinuha si Tatay Digong, matapos nyo kinidnap? Pero marami po sa social media kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED. Madami sa social media kung kayo po ay nagbabasa po. Nakakahiya yun, magsasabihan ka na ganun. So, isa ka nga sa humihingi. Siyempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay. Pag merong sumigaw ng Duterte, talagang hahatakin talaga. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago ang nakapag-ani na tayo. Not it the... okay. Say milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabitan. Nagbabalik naman ho tayo. Magandang buhay. Kamusta ho? Mga kababayan natin na mga OFW, Overseas Filipino Worker, Luzon, Visayas at Mindanao, saan man lupalop nating mundo na may mga Pilipino. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa inyo lahat. At saludo rin tayo sa ating mga kababayan abroad, mga kababayan, lalo na dyan sa The Hague, Netherlands, na hindi pa rin ho umuwi. Hindi pa rin nawawalan ng mga Pilipinong nakatambay sa labas ng Duterte Park dyan sa The Hague, Netherlands, mga kabalita. Salamat sa inyong pagbantay kay Tatay Digong Duterte. At bantayin niyo rin po ang darating na halalan. Yun yung mga boto po. Kailangan bantayan niyo po ha. Screenshot niyo po yan. At siguruhin po na nakasulat, alam niyo na, nakahanda na yung kodigo niyo, no, para sa Duterte. At kayo na pong bahalang dumagdag sa dalawa kung sino narapat na makatulong ho sa Duterte na mga senatorial candidates ng PDP laban, mga kabalitaan. Ang programang ito ay para sa inyo. Ngayon ay hindi tayo magtatagal. Hindi natin pahabain pa yung chichiburitchiw natin at dito muna tayo pakikinggan natin itong si Attorney Martin Delgra kung saan siya po ay nagsalita rito, nagbigay ng tawag nito, speech, no? Ano bang speech sa Tagalog? Parang hindi ko na rin maalala yung speech. Yung talumpati, So pakinggan natin dahil ito po yung anibersaryo ng pagkakahuli ho ni Tatay Digong Duterte. Itong Abril 11. Kasi Marso 11 ho, itong kinidnap nila si Tatay, dinala sa The Hague. At nung mga 12 na, no, na dumating na sila sa The Hague. At tamang-tama, 12 din, ito nagsalita itong si, sino ba yun? Si Attorney Delgra, mga kabalitaan. What time is it now? It's 10 o'clock. In the Philippines, what time is it now? 4 o'clock. You know why I asked that question? In the early morning of May 10, the following day of May 9, 2016, when Mayor Rudy realized that time that he will be the next President of the Republic of the Philippines. You know where he went early morning of May 10? He went to the grave of his mother and prayed over his grave. And he called upon his mother these words, "Ma, tabangi ko. Ma, tabangi ko." I think this is the same words that he's calling now upon us. Yes. Mga kababayan ko, tabangi ko. And it is this holy hour of this cold April night that as we gather here tonight, he may not hear this
but He knows that we are here in spirit, calling upon the high heavens. Tabangi ko. He has dedicated His entire life to all of us here present and beyond, to Filipinos and even to foreigners, not only those who have married Filipinos and Filipinas, but even those whom He has touched the lives of many. And He has always kept saying this when He started His journey in the political life. When He became mayor in 1989 for 3 terms and became congressman for 1 term and came back to serve Davao City as mayor for 3 terms again, and that's 9 years, and finally became the President of the Republic of the Philippines, not knowing that he will become the President of the Republic of the Philippines. He has always one thing in mind, one thing alone: to make the lives of Filipinos safer and comfortable. And I think to all of you here who are working abroad, to all of you here whose families are left behind, you can fully understand the words of Mayor Rudy, because that has always been his motivation in his public life. You may not have seen him in his private life, but I have seen him in his most vulnerable condition. Kayo, andito ngayon, magagara at nakatakip dahil sa lamig. Kayo mga Pinoy na mahipang bahay, sa Bisaya pa nakapurol, nakatsinelas, nakapurontong. Dili na niyo ma-imagine si Tatay Digong, si Mayor Rudy Nakingana. You may not be able to imagine him, but I have seen him that way. Because he is simply that way as a person. And when he goes out, that is how he is. His personality, when you see him in public, that's basically what he is. But remember this, he has always kept his promise to the Filipino people that for so long as he lived, his life is always for you, for us, and for others. And I think that is the example that he is showing to us today, that we are to live not only as Filipinos, not only as English, not only as Dutch, not only as whatever nationality we have, but even as human beings, we live for others. And I think that is the lesson that we have drawn ourselves into in the life of Mayor Rudy. And I hope you will continue to remember the lessons that we have learned from him as we continue to learn the lessons from each other. It is not about the building behind us. It is more than that. And it is the reason why we're all here. And as you said, the reason why the many people who would have wanted to come here but cannot, but they feel one with us, united with us in spirit. And I hope, as I've said, please continue to be united, to love him, to support him, as we continue to love and support each other. We find common strength in this unity that we are showing ourselves tonight. Not only here, but all those who are listening right now. So please, let us continue the vigil night and day until we realize
our prayer, our humble prayer, that we will be able to bring him home alive and healthy. So hanggang dyan na lang mga kabaitaan dahil marami pa po tayong pag-usapang iba, pero napakaganda ho yung mensahe nitong si Attorney Delgra, no? At pinaparamdam niya ho sa taong bayan, lalong dyan na sa mga nakaharap niya, na talagang yung pagmamahal ni Tatay Digong Duterte para sa ating bayan at yung kanyang pagiging simpleng mamamayan, simpleng individual, na makikita mo punturong, ano ba yung tawag nun? Yung naka shorts, puruntong, tawag sa amin, puruntong yun eh. At yung simple lang talaga yung buhay ni Tatay Digong Duterte, di ba? So sino bang mag-iisip na ang sino pa yung simpleng tao, yun pa yung nakagawa ng kabutihan sa ating bayan. At ito namang yung mga magagarang suot, yung mga makikita lang sa halalan, mahahawakan lang sa halalan, makapagpa-picture lang sa halalan, pero pag sila'y nanalo, hindi na ho talaga ninyo mahagilap at hindi nyo na makaharap dahil nga ang dami ng security nagbabantay na hindi ho pinapayagan nila mga kabalitaan. Pero si Tatay Digong Duterte ay napakasimpleng mamamayan ho. Napakasimpleng tao ho. Kahit sino pwedeng makalapit, kahit sino pwedeng makayakap, pwedeng makapicture at kung ano-ano pa. Minsan sasabay pa nga kakain sa iyo eh. Munggo lang yung paborito. Hindi ka na malulugi pagkasama mo si Tatay Digong. Diba? So, patuloy lang yung pag-vigil natin sa mga kababayan natin diyan sa Dahig. At tayo mga Pilipino rin dito sa ating bansa na sa buong mundo. Na manalangin tayo, sabay-sabay tayo manalangin. Ipanalangin natin na sana may bigay na yung hustisya at may panalo nila yung kaso diyan sa ICC. At sana rin manaig din yung katotohanan, lalabas yung katotohanan kung ano ba talagang paano ba ginawa, planado ba o talagang sadya ba o may nagsamba ba talaga o sino ba talaga yung mastermind nito ng lahat sa ginawang pagdinig ni Senadora Amy Marcos sa mga kabalitaan. At ngayon naman po, dito tayo papakinggan natin tong PCO press briefing dahil ito namang ay lumabas naman yung kahalimawan at ni Au Castro mga kabalitan. Ang pagiging makademonyo niya lumabas na naman dito. Instead na sasagot ng tama, diretso, ay talagang namimersonal pa. At parang inanon niya pa si Hanilet dito mga kabalitaan, kinontra niya pa. At may mensahe siya dito na sana magkaisa tayo, hindi yung magagawa-gawa ng kahit anong makakagulo. Kinugratulate ka lang na ang dami ng kalukuhan, dami ng mga nangyayari sa ating bansa. Kaguluhan ba yung sinasabi nito? Magkakaisa, hindi nyo nga nirespeto yung taong bayan. Kinidnap nyo na si Tatay Digong Duterte. Dito, alamin natin dito mga kabaitaan. Situation of kidnapping and killings in the country, there was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa. Diba? Simpleng tanong nakatatawanan. Simpleng tanong na Sabi niya dito, dahil sa, siyempre, yung sarcastic remarks ni Hanilet. Siyempre, talagang natural ho yun. Ikaw ba naman yung asawa mo, kikidnapin, dadalhin siyempre, re-risk back ka rin. At opinion niya rin po yun mga kabaitaan. Ngayon, instead na sagutin niya dire-diretso, ay nagbibigay pa ho ng side comment at kinalaban niya pa dito si Hanilet. So ito talaga yung trabaho niya. O siguro dahil mahina lang talaga yung comprehension ng hinampak na to mga kabaitaan. At hindi talaga marunong makakuha agad ng tamang sagot diretsahan. Kailangan niya pa muna ng paikot-ikot bago siya makapag-isip para makasagot ng mga tinatanong sa kanya. Ito, sinagot niya dito. At kinontra niya pa si Hanilet. Yung tama sana ginawa niya, diretso sa sagot, at then sundin nyo na, to follow na lang yung mga side comment niya. Dito na may personal ditong hinampak na to mga kabitan. Tingnan niyo po yung pagmumukha nito. Pag nakikita ko talaga, kahit gaano ka pa magpapaganda sa mukha mo, yung walang hiyaan mo dyan, yung kademonyuhan mo, yung kanimal mo, makikita talaga sa panlabas na anyo. Kahit magpapakyut pa siya sa boses dito, ay talagang animal talaga itong babaeng to mga kabalitaan. Hindi ko talaga karespeto at hindi bagay na magiging undersecretary ho ng PCO. Pwede naman siguro bagay sa kanya at hotdog talaga.
na taga-depensa ho ni Bonget mga kabalitaan. Isang ganitong klaseng sitwasyon. Galit na siya dyan, ha? Kaya kay Miss Hanelet Avensania, Digan niyo po na maigi huwag niyo pong gawin na yung issue. mukha nito. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Sandali lang. Wala namang isyung sinabi ho dito si Hanelet mga kabaitan. Kumbaga, siyempre, pagiging sarcastic ho ni Hanelet, hindi maiiwasan ho yan mga kabaitaan. Normal lang ho yun na, ay, congratulations. Gusto nyo talaga ng ganyan mangyayari? O di, congratulations sa inyo. So, walang issue ho dun. Comment niya lang ho yun, opinion nyo lang ho yung mga kabalitaan. Paano nagiging issue ho yan? Tingnan nyo po, ang hina talaga ng comprehension itong babaeng to. Huwag niyong gawing issue ito Issue daw. at gawin niyong katatawanan Kung mag-comment ka lang, issue na agad sa'yo. ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba Siyempre, normal, matutuwa talaga yung mga taong galit dyan sa inyo. Hindi nyo nga mariresolba yung problema dyan. Ayaw nyo talaga sa kamay na bakal. Ano nangyari? Mas lumuwag na yung mga gumagawa ng kriminalidad sa ating lipunan. Ang dami ng kinidnap, ang dami ng hinostage, ang dami ng nirape. Dahil sa inyong kapalpakan na wala talaga yung kwenta, wala kayong malasakit sa mga individual dahil inuunan nyo lang yung sarili nyo. Kung gusto nyo talaga yung magkaroon tayo ng peace and order, di sana pinahigpitan nyo sa mga kapulisan. Kapulisan nyo nga, tinutolerate nyo nga si Marbil na okay lang pala sa kanya yung gumagamit ng illegal na droga dahil nga palipas oras, pampahaba ng oras mga kabaitaan. Ito rin si Fajardo na napakabilog pa namang mata nito, nakaganon, akala mo parang lutang Di mo maintindihan kung ba't lagi nakaganon niya si Fajardo ano pa naman, ayon pa mo siya sinabi ni Marbil na okay lang yun kasi pampahaba lang yun ng oras sa mga trabaho, sa mga taong nag-overtime. Tama po yun mga kabaitaan. At ngayon marami na ngang, ewan ko sa LTO, parang tinanggal na yata nila yung yung drug test mga kabalitaan. Diba, napakasama ho. Ewan ko ba, itong Marbil na ito, itong Fajardo na to, kilala niya talaga siguro o pinoproteksyonan nila yung mga drug lord na kilala ho nila. Ito yung pagtatanong lamang po. Kasi nakakaduda ho kayo Hindi nyo talaga kinokontra yung mga drug lords. Wala ko tayong naririnig mga kabaitaan na nahuli ho nila. Nasakuti ho nila. Parang lumalanda tuloy yung krimen sa ating bansa. Ito rin si Castro. Parang dumadagdag rin sa problema ng ating bansa. dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo? Paano magkakaisa? Yung sasabihin nyo nang magkakaisa tayo. Hindi nyo nga nirespeto si Tatay Digong Yung pakiusap niya na i-surrender siya sa competent court. Anong ginawa nyo? Pagkakaisa ba yung gusto nyo mangyari? Bakit? Nagkakaisa ba? Matapos nyo kinuha si Tatay Digong, matapos nyo kinidnap, nagkakaisa ba yung mamamayang Pilipino? Mas nakita nyo pa nga kung gaano kadami ang mga taga-suportang lumabas na sa kalsada para ipangmukha sa inyo na sila ay hindi natutulog sa mga ginagawa nyong kabastusan, kabalastugan at sobra-sobra na ang inyong pagbubuli ho sa mga DDS supporters, yung taga-suporta ho mga kabaitaan. Ano bang hinahanap mong pagkakaisa? Kayo nga dyan, wala nga kayong pagkakaisa Ang dami na nga nagsialisan sa Malacanang kasi nga ayaw na, hindi na nga nila gusto. Pinipilit mong pagkakaisa, gawin nyo muna dyan sa Malacanang bago ho yung taong bayan. Kasi kayo ang nagpakawatak-watak ho sa taong bayan sa ating bansa dahil sa inyong mga prinsipyong baluktot at personal interest. Dahil gahaman ho kayo dyan sa inyong mga kung nasan man kayo ngayon sa ating gobyerno. Ikaw lalo ka na rin. Isa ka rin balingbing na hinampak Castro. Upang ang bansa natin ay umangat. Ano aangat? Kayo nga dyan Inuubos nyo nga yung pera. Hindi nyo nga imbestigahan itong si Tambaluslos, ang King of Crocs dyan sa mayabang kapulungan sa House of Retaliations. Sabihin, paano umangat? Sana ba yung pera? Alam nyo naman ho na may order yung Supreme Court. Ngayon, hindi nyo parang talagang kinonsinte nyo pa. At hindi nyo na pinatalsik dyan si pagiging Speaker of the House, itong buhayang tong Butete. Mga kabaitan. Paano maangat yung buhay? Paano maangat yung ekonomiya ng ating bansa? Yung pera ni Juan ay naubos na nga Ina nga, 75 billion pesos, sana ba yung mga Maharlika funds? Kung naandyan pa, yung PhilHealth, anyari? Yung pera na yun, napakalaking tulong na sa ating mamamayan. Napakalaking tulong na yun sa ating naming mga ordinaryong Pilipino. Yung problema sa pang-agrikultura, yung bigas, nasaan na? Aangat pa kaya? Mas lalong lulugmok dahil wala ng pera. Binawasan na. Saan ba nilagay yung mga utak ko nito? Ito, bugada pa naman to, pero napakawalang kwentang hina ng komprehensyon nito. Ewan ko lang kung talagang trabaho niya siguro yan. Kunuhay, Yusek, pero taga-depensa lang pala ni Bonget mga kabalitaan. Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas
at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Nako, ipapakita niya daw sa buong mundo na ang Pilipino ay nagkakaisa, yung buong bansa. Sino pa bang maniniwala sa iyo, Castro, sa mga pinagsasabi mo? Sincero ka ba sa sinasabi mo na gusto niyo ipakita sa buong mundo na nagkakaisa yung bawat Pilipino at yung bansa? Hiyang-hiya na nga kami sa inyo eh. Nahihiya na kami, pati sarili namin, kinahihiya na nga namin sa buong bansa. Kasi yung mag-anak namin nasa abroad, pinagsasabihan na ng mga kilala ng mga, na wag na kayong umuwi ng Pilipinas, wala pala kayong kwenta dyan eh. Mas lalo na kayo mahihirapan dun. Ako sa dito na lang kayo. Dito lang kayo magtrabaho sa Amerika. Kasi may pera pa kayo, pero sa Pilipinas, naku, yung pera nyo binabayad dun, yung mga taxes nyo, binubulsa lang pala namang buhaya. Saan ba? Diyan pa nga lang sa corruption, yung marisolba eh. Ano bang purpose? Ba't tinanggal nyo yung Presidential Anti-Corrupt Commission? Ano bang rason? Siyempre, dapat yun ang unahin para wala nang habol sa mga taong gustong nakawin yung pera ni Juan. Isa na rin to, nagpakabutabingi. Kukontrahin si Duterte, didipinsahan yung amo niya, ganun lang. Nakakatulong ka ba sa bansa natin? Ikaw nga, wala eh. Para ka putakti ka ng putakti dyan eh. Wala ka namang nagawa. Ewan ko lang kung... baka siguro abogadong si attorney no case eh. Ha? Mahina yung comprehension eh. Hindi marunong dumipensa. Yung depensa niya talagang mas nilalaglag niya lang yung kanyang amo diyan, mga kabalitaan. Huwag silang gumawa ng gulo. Anong gulo? Dahil hindi po yan maganda. Ano bang gulo? Ang tanong na, sino bang gumagawa ho ng gulo ngayon? Yung mga Duterte ba na taga-suporta o kayo mismo ang gumagawa talaga ng gulo? Ano bang ginawa niyo pag kidnap kay Tatay Digong? Hindi ba yan nakakagalit? Hindi ba yan sabihin natin na maaring magkaroon ng pag-aaklas yung mga taga-suporta talaga ni Tatay Digong Duterte against sa inyo? Hindi nyo inisip yan eh. Inisip nyo, napapalayo lang si Tatay para hindi na kayo mapahiya at mabulgar yung mga kabalastugan at kadibunyuhan nyo dyan sa Malacanang. Yun ho ang katotohanan dahil tinik ko sa inyong mga lalamunan. Kasi pag si Tatay Digong nagsasalita, hatak na ni Tatay Digong sa masa ay talagang hindi na kayo matitirhan. Kaya galit na galit ho kayo, kaya gusto nyo i-impeach ni Sara Duterte, ayaw nyo rin pabalikin sa Malacanang itong mga Duterte. Kasi pag bumalik, pagbibigyan ng pagkakataon, talagang itadhana ni Lord na baka kabalik yung mga Duterte, kahit sino sa mga magkapatid na yan, ay talagang kayo ay dadamputin talaga kayo kahit saan kayo magtago. Matitikman nyo talaga yung bangiso ng mga agila. Bangis ng agila at ng Bisaya kung gaano ho talaga ito. Nakatindi mga kabitan. Kasi kayo ay talagang tutugisin dahil sa pagiging walang kwentang opisyal, pamumulitika, pangawat sa kwarta sa gobyerno at kung ano-ano pang paninira. Basta pag ikaw ay markado na taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Wow, thank you kayo lahat. May kalalagyan kayo. Ganun naman ho kayo, di ba? Pag taga-suporta kayo na Duterte, hintayin nyo lang. May respect kami sa inyo. Nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng gintong mga klaseng remarks. Yung sagot niya ho, napakalayo na ho mga kabaitaan. Parang galit na ho siya dito. Dapat sagutin niya lang ng tama. Tingnan mo yung mukha nito eh. Akala mo parang gustong umutot na hindi makalabas yung utot mga kabalitaan. Tingnan mo, nakasimangot niya. Tama po ba yun? Parang apektado ka sa sinabi ni Hanilet. Ginawa ka lang tanga dyan sa boss mo. Kasi ikaw ay taga-attack ng attack dog ka talaga ni Bungit. Si Bungit nun, walang effect lang yun. Patawa-tawa lang yun. Pero ikaw, umaharap ka sa camera, napapakita ka sa kabastusan mo, sa kawalang hiyaan mo, pinagtatawan ka na tuloy dito mga kabaitan. Sumsuman ka ngayon sa mga vlogger. Hindi ka na talaga namin tatantanan. Kahit pag nakita namin na mali yung mga pinagsasabi na walang kwenta, ay malamang sigurado ho, magiging pulutan ka talaga ng mga DDS vlogger. O pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina. Yun. Ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Yun ang hinihintay ho natin na sagot. Yun dapat, yun po yung sabi ni Hanilet, pero po, sa aming panig naman dito sa Malacanang, yung Pangulo po ay hindi namin kinundina itong mga pangyayaring ito dahil ito po ay nakakasira ho sa imahe ng ating bansa at kailangan ho natin resolbahing issue ito at malaman kung sino talaga ang gumawa ng krimeng ito. O di ba? At least malalaman natin na may ginagawa ho yung gobyerno. Inuuna niyo pa yung kinontra yung ating si Ma'am Hanilet bago pa siya sumagot dito mga kabalitaan. Tingnan mo, wala talaga sa ayos mga kabalitaan itong hinampak na ito mga kabalitaan. Wala sa ayos eh. Hindi talaga marunong sumagot to eh. Re-respect muna siya. Re-respect para makapag-isip po siya kung anong isasagot niya dito. Kasi hindi siya makasagot ng diretsahan. Hindi siya, kumbaga pag nagtatanong, hindi siya straight to the point eh. Kailangan magsalita muna siya bago gagana yung utak niya para pupunta ho sa tanong na masagot niya po yung tanong na itinanong ho sa kanya mga kabalitaan. Katunayan nga po. Nagpatalaga na po ang Pangulo. Nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po
Oh. sa kaso na ito. Okay, dyan na lang. Oh, okay na tayo dyan. Yun dapat ang isagot mo. Diretso na. Wala na yung paikot-ikot ka pa sa mga sagot mo. Nagpapakita ka lang talaga sa kalutangan mo rin dyan eh. Ano bang sasabihin namin? Lalo na ho dito mga kabaitan, inaaway niya pa. Siya pa mismo ang nakipag-argue nitong si Eden Santos ng Net25 reporter mga kabaitan, na makikita mo talaga na siya talaga ay bastos na klaseng pagka-taklesa, palingkera, na walang kwentang PCO mga kabaitan. Pangalan lang yung may kwenta dyan pero yung pagkatao nito wala eh. Para maganda lang siya pakinggan at tignan, no? PCO Undersecretary. Ito, sa poll na ho siya, pangalawang pagkakataon na ho ito. Nung sinabihan siya una, galit na galit na siya dito kay Eden Santos eh. Ma'am, yun pala, wala pala kayong ebidensya. So, bahagi pa rin po ba kayo sa na nagpapakalat ng fake news? O, pahiya siya doon. O, tingnan mo, nag-trending yung pagiging angat ho nito mga kabaitan sa social media. O, ito, pakinggan natin dito si Eden Santos. Po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake. Doon po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos? Diba, ang ganda ng pagkakatanong, wala po bang planong ang Malacanang? Kumbaga ang tanong nito ay in good faith sa panig ho ito ng tao nito ng Malacanang. At dapat din naman talagang sagutin ito dahil public official itong si Bongit na sagutin sa tama. Pakinggan nyo anong ginawa niya ho rito mga kabaitan. Na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo. Sino po ba ang humihingi? Di ba? Marami po sa ating mga kababayan. Di ba? Talagang kinontra niya na dito si Eden Santos kasi nga nasupalpalo siya dito mga kabaitan. Alam niyo po, napahiya ho siya nung time na yon. Ngayon, gusto niyang risbakan itong si Eden Santos, ibalik yung tanong sa kanya para ho ito ay sabihin na lang natin na mapahiya. Buti na nga lang, alerto yung utang nitong si Eden Santos. At mahinahon ho, nagtatanong. Pero itong si Castro, itong aw-aw na ito, sa itsura palang galit na ho, pabalang na hong nagsasalita. Tingnan niyo po yung mga ngiting-ngiti niya dyan. Parang nakalagang kaplastikan ho, mga kabalitan. Ubod ng kaplastikan. Buti nga, alerto dito si Eden Palakpakan muna natin itong ating kababayan ho. No? Galing nito, galing. Galing talaga. Bilib ako kay Eden Santos. Alerto ho siya dito. Ito, balikan natin tong bruha na to mga kabaitan. Ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito, actually parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake, pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? O, di ba? Tama po ba yan? Ha? Ikaw gusto mong sumagot ng mga katanungan ho dyan sa press corps ninyo. Ngayon, ba't ibinabalik mo pa yung tanong? Ano bang purpose mo? Ba't kay Eden Santos mo lang ginawa, hindi mo ginawa sa ibang mga reporter? Yung mga nagtatanong tapos ibabato sa kanila, ibabalik sa kanila. Ba't kay Eden Santos lang? Pero tingnan mo yung mukha nito, ang katrayduran ng hinampak na to mga kabalitan. Talagang ginaganon na niya si Eden Parang gusto niya talagang sabunutan dito si Eden Santos para lang mapahiya. Pero ang kabaliktaran ho nito ay napunta ho sa kanya yung siya po ay mismong napahiya sa sagot ho dito at biglang kumambyo yung aura O tingnan mo, 'di ba? Makikita nyo, galit na ho yung pagkatao nitong mga ito. Yung mukha nito wala talaga sa ayos mga kabitan. Ang atin pong mga kababayan sino po in particular? Di ba? Gusto niya in particular talaga. Kababayan na Hindi niyo ba naririnig sa social media kung anong sigaw ng taong bayan na mag-hair follicle test
para malamat matapos-tapos na ang lahat. Kasi nga, yung pag hair follicle test ka ang gagamitin yan, ay kahit mga ilang taon ka pa gumagamit, kahit huminto ka ngayon, pero nung ilang taon ay nakasinghot ka ng harina, ay hindi ho yan mawawala. Mapupositibo ho kayo kasi dadaan po yan sa buhok. Ewan ko lang kung ilang hibla ho ng buhok nung kukunin ho dyan, mga kabalitaan. So wala ka talagang kawala sa hair follicle test, mga kabalitaan. Yun po talaga ang makapagpatunay na ang tao ay hindi ho bangag sa harina, mga kabalitaan. At napakasimple lang. Ano ikinatatakot? Ba't pinatagal pa itong hair follicle test? Ba't hindi pa nila ito pinagbibigyan ang taong bayan? Bakit ayaw nyo talaga? Ba't pinatagal nyo pa ito? Ba't hinahadlangan nyo pa yung request na ito? Ano ba talagang katotohanan? Kasi pag hindi ko kayo pumayag at papalag sa ganitong pakiusap ng taong bayan, diyan sa Malacanang, ay hindi na ho. Talagang kaduda-duda na ho, mga kabitaan. Kahit sabihin nyo pa na ito ay fake na balita. Pero meron na hong dokumento si Maharlika na meron na siya. May dokumento authenticated na nagpapatunay di umano na totoo yung video, hindi ho edited, hindi AI, hindi gawa-gawa lang, kundi nung time down di umano, nung gumamit itong si Bongit ay nakuhanan daw ito ng video at ngayon lang inilabas dahil nga sa umahawak nito na medyo, siguro hindi na alam kung ba't inilabas yan, baka may galit yung source na yan, di ba? Sa ating Pangulo, mga kabaitaan. So balikan natin dito si Eden Santos. Kung Pwede napanood po niyo po, sigurong... ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na merong humihingi. Pero marami po sa social media So, kung kayo ay nagbabasa po sa SOCMED. Madami sa social media kung kayo po ay nagbabasa po. Di ba? Nakakahiya yun pag sasabihan ka na ganun. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? Kasi, Guys, tingnan niyo yung mukha nito, di ba? Talagang nakasimangot siya eh. Ulitin so, natin isa ka nga sa humihingi. tingnan niyo yung mukha ko dito. Kahit i-enlarge pa yan, galit at inis na ho yan kay Eden Santos. Matagal niya ng inis kasi nga napahiya nga to sa social media. Di ba? Kung ikaw tama ka, Presidential Communication Officer ka or sabihin natin Undersecretary, tama ba yung ginawa mo na makipagdebate ka pa sa reporter? Ayaw mo, yung gusto mo, sasagutin lang yung mga tanong. Ba't nakipag-away ka pa dyan? Ba't nakipag-diskusyon ka pa dyan? Sagutin mo lang ng diretsahan. Parang pinapakita mo tuloy sa taong bayan na ikaw mismo ay pinoproteksyonan mo itong si Bongit na medyo parang may alam ka na. Tapos talagang pinagpilitan mo na walang ginawa ho itong pagsingot ni Bongit, mga kabitan. Dapat straight to the point kang sumagot na hindi dadaan sa ganitong, pupunta sa ganitong diskusyon. Napaka-alakwenta mo namang, napakahina naman ng umintindi sa pagtatanong na ito. Kasi po gusto Sige, niyo tanong ko nga, isa ka ba? tingnan mo yung ngiti we have nito. to be specific on this. Hindi. Isa ka ba? We have to be specific on this daw. Hindi mo ba alam, napakadami na nga tao yung humingi ng pakiusap nito na mag-drug test na nga, hair follicle test. Naging angat ka tuloy sa mga diskusyon mong ito laban kay Eden Santos. Parang hindi ka na tuloy abogado sa ginagawa mo dito. Ba sa humihingi? Ang mga ito ka, plastikan kababayan yung po ngiti. natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Yes, Hindi nga, po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina. Di ba? Sa polho siya dyan, mga kabalitan. Biglang yung aura ng mukha niya talagang nagbago pangiti-ngiti ng pagganon. Sa poll siya tuloy kay Eden Santos. Ay, napanood yun niya sa social Opo, Madam media. Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Tingnan mo yung katangahan nga nito, mga kabalitan. Tingnan mo tuloy, ibinalik tuloy sa'yo, nabalikan ka tuloy ni Eden Santos. Napahiya ka tuloy dito. Naturalmente, itatanong sa journalist dahil yung nakukuha nila na mga impormasyon ay dapat i-verifikahin at itatanong kung ano magiging sagot, ano magiging stand ninyo dyan sa Malacanang nitong panawagan ng taong bayan na mismo na mag-hair follicle test. Hindi yung magdidiskusyon ka pa sa kanya at tinatanong mo pa kung sino yung nag-request. Alam mo naman yan. Yung pagiging pilosopo mo, ay hindi yan uubra kay Eden Santos. Mas pilosopo rin to kumpara ho sa iyo. Tingnan mo, as a journalist, kailangan ho namin na magkaroon ng tamang impormasyon para hindi ho kami yung fake news. Kayo nga, galit kayo magkaroon ng fake news. Tapos, pahirapan nyo pa yung reporter na ito. Ibabalik nyo pa yung pagtatanong. Ano bang gusto nyo mangyari? Pag nagkamali ito sa balita, magagalit kayo. At sa bagay, alam naman natin, ito ay hari ng kasinungalingan, reyna ng kasinungalingan dyan sa Malacanang Ang daming mga palpak na may impormasyon ho dito, mga kabaitaan, dahil, ewan ko lang, anong nakain ho nito ni Bongit, ba't dinala ho dyan sa Malacanang tong babaeng to?
Si na ano po, si nagdidiman. Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin Oh. naman niyang hinihiling Ayan. yung hair Tapusin mo follicle na kasi, test. kakahiya Okay, ka tanong eh. po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Diyan na Ito tayo. po ba'y may pagbibintang na siya pagbibintang. ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Ano ba nakikita mo sa video kumakalat ngayon sa ibang mga vlogger na sumisingot diyan, pinakita sa andyan, sa camera. Oh. Dapat para matapos na ito, kayo dyan mismo sa Malacanang, mag-usap-usap po kayo kung anong gagawin. Huwag kayong maging balat sibuyas, huwag kayong maging onion skin kasi nga public official kayo eh. Ikaw, isa ka rin public official kasi nga undersecretary ka ng PCO. Naturalmente, bibirahin ka talaga namin dyan kasi yung mga pinapahaba mo lang kasi yung tanong. Parang ang ginawa nito ni Castro, mas lalo tuloy na siya yung gumagawa ng isyung ito. Pinapahaba niya yung problema eh. Instead na doon na lang sana, ay makakita pa tayo ng mali niya. Kasi hindi ho siya aware. Dahil nga sa kanyang comprehension na napakahina ho mga kabalitaan. Hindi ho siya marunong mag-anticipate. Pag gagawin ko kaya ito, baka babanatan na ako ng mga TDS vlogger. O baka haba na naman yung kwento, magkaroon na naman ng additional information, issue na naman ito. Di ba? So, instead na putulin ng issue ito, dapat sagutin mo ng diretsyahan. Ito, nakipag-away pa to sa reporter eh. Ano nangyari? Pahiya ka tuloy dito mga kabalitaan. Hay nako, palitan na natin yan. Dito na lang muna tayo, sibog tayo mga kabalitaan. Dito kay Joe, may live siya noong nakarang araw, nakita ho natin to. Merong certain LDC na nagsasabi ho dito nang pumunta daw si Bongit mga kabalitaan sa Mindanao ay talagang takot na takot. Gwardiya sarado si Bongit mga kabalitaan. So anong nangyari daw, pumunta sila sa isang covered court at nagbit-bit nila yung ayuda. Now, okay sana kasi may ayuda eh. Yun ang iniintay ng kababayan natin dyan sa Mindanao. Ang masaklap na ho dito, pag kuno, meron silang hinair na, ewan ko anong klaseng hinair, hindi ko masyado kasi minsan paputol-putol eh. Ang hindi maganda ho rito, pag may sumigaw daw na Duterte, kasi nasa master list yung mga pumunta doon, parang bilang lang yata eh. Kung sino daw may marinig silang sumigaw na Duterte, ay hihilain palabas, papalayasin dyan, at hindi ho bibigyan ng ayuda. Ba't ganon? Kanino ba yung pera? Kay Bongit ba yung pera yan? Pag sinabing ayuda, dapat walang pili ho. Dapat ibigay talaga sa nararapat na mabibigyan. At hindi sa gagamitin para ho makabili ng boto. Kung mamimigay kayo ng ayuda, tinapat nyo pa sa halalan eh. Anong nangyayari? Sinayang nyo na yung pera. Pero sa kababayan nun natin makatanggap ng pera, hindi ho yan sayang sa kanila. At tuwang-tuwa pa ho. Diba? So, iwan ko ba yung baliktad yung mga utak nitong mga tao to eh. Sa no? Ito, hirap ito eh. Parang ganito eh. Nakapag-harvest na kami, kakatanim. Diba? Napakahirap yung utak. Parang parang alam niyo ba yung yung lukot sa mga Bisaya, mga Bisaya na nakakaintindi nito. Yung mga lukot na naglambod-lambod, yun, parang ganun yung klaseng utak, hindi mo alam kung saan yung dugtong ng isang nito. Lukot na ito mga kabataan, talagang anggulo. Napakahirap po. Okay, pakinggan natin dito mga kabataan itong conversation ni Joey Cruz at itong si LDC. Mga kabataan, ito yung pasabog nila dyan mga kabataan. Tapos eto Joey eto classmates. Hirap na hirap ang organizer to convince the crowd na pumalakpak pagpasok ni Hello Kitty. Na talagang kung i-rate mo ang audience BBM, sa Sarangani to, no? O Cotabato? Ano? Sarangani, sa hapon. Alabel, Sarangani. Ito. Alabel, Sarangani Province. Yes. Ayan, ito. Sige. Yan, show mo muna, Joey. Yan. Ayan. Okay. Wow, nakaputing t-shirt lang. Yes! Siyempre, instruction yan ng DA, diba? Hello, Department of Agriculture. Oo. Okay. Medyo maliit yung no? Maliit yung crowd for tas close pa yung close shots siya.
Yes. Kasi nga, Joey, piling-pili yung pinapasok nila kasi takot na takot sila. O, yan na. Okay. Ito si Dragon. Go. Sinadya. Ayan. Ito. Ang may lamay eh. Yung malapit sa kamera lang yung naririnig yung palakpak. Kakaunti lang talaga. Ang hirap talaga, no? Nakakahiya. Kahit palakpak mo lang, pinagdamutan pa si Bungit. Ang lamya ng entrance. Oh, malamya nga. Yes! Ito ka malamya nga. Malamya. Hindi man lang nagtagal yung palakpak. Ang hirap Tapos ayan talaga. na naman siya, kumaway na naman siya dun sa bubong, di ba? Kumaway na naman siya sa bubong. Ito. Mukhang may... His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. Wala, ang hina. Malamya. Parang may lamay talaga. Wala. Alam na this. Yung taong bayan dyan sa Mindanao, sa may Cotabato, hindi ko alam ha. O Jensen. Yung palakpak ng tao sa kanya. Oo, ang dami kaya dyan. Ba't Wala hindi... talaga. At saka Joey, meron niyang marshals, Joey ha. Meron niyang marshals. Meron... Yung sinasabi ko, may marshals pala silang hinahire. Pag sino daw ang sumagot at kung sino daw ang sumigaw na Duterte, ay sabi dito, hindi daw bibigyan ng ayuda o di kaya papalayasin yan. Pakinggan natin kung tama ba yung nakuha nating information. Nagsabi sa akin na friend ko from Davao na talagang inimport at pinapunta ng Sarangani just for that event, Joey. Sarangani pala. Ang instruction talaga is pag merong sumigaw ng Duterte, talagang hahatakin palabas. Talaga? Diba? Yes. Hindi, no? Confirmed yan, Joey, straight from the horse's mouth. Takot sila, no? Takot sila. Kaya nga, antibay nitong mga Cebu maisog. Itong mga yung mga Dutertista dyan sa Cebu, yan sila Kuyang Ibi. Yes. The moment... Right. So, hanggang doon na lang ho, mga kabaitaan, no? Makikita nyo talaga na ito, legit daw ito, confirmed daw ito, ayon pa ni LDC, mga kabaitaan dyan sa, yung ganap dyan sa Jensen, nung pumunta daw itong si Bungit. At kung makikita nyo sa video, palakpak pa lang, ay luging-lugi na ho itong si Bungit, mga kabaitaan. Paano na kaya pagboto na yung pag-uusapan dyan sa Mindanao, sa Jensen? Lalo na sa Cotabato. Di ba? Noong una yung yung ganap sana nila doon sa ay yung pagtitipon-tipon sana sa Cotabato, ay nako. Ay kinansila ho dahil natakot. Siguro may A1 information, intel report na baka gugurgurin itong si Bungit. Kaya hindi natuloy, baka natakot sila na biglang instant vice president o naging president na itong si VP Sara Duterte. So makikita natin yung takbo ho talaga sa politika ho natin dito ho sa Alyansa para sa Bagoong Pilipinas na sablay na ho sila at kumbaga nakakumbitay na. Alam niyo kumbitay, nakabitay na yung kanilang future ho. Yung kanilang kinabukasan sa politika, mga kabalitaan. Anyway, maghihintay ho tayo, tulungan tayo mga Pilipino na mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte, magkaisa ho tayo at i-report kung may makikita kayong mga katiwalian, kabalastugan, lalo na sa butuhan. Kailangan ho maging watchdog ho tayong lahat, mga kabalitaan, para ho sa kinabukasan ng ating bayan at ng mga ng mga susunod na mga henerasyon na mga kabalitaan. And of course, Duterte, huwag kalimutan, 2 ang kulang. Kayo na bahala ho dyan. Nasa inyo na ho mga kamay, hindi ko po kayo pwedeng diktahan kung sinong idadagdag para maging 12 at may pasok yung 2 sa Senado. Dahil 10 lang ho yung pinipilaban senatorial candidates, so nasa inyo na po yan mga kabitan. Kung magtatanong ho kayo sa akin kung sinong gusto, at magtanong lang ho kayo kasi sasabihin ko lang sa inyo kung sino yung dadagdag ko, pero nasa inyo na po yung desisyon kasi nga nirerespeto natin yung bawat desisyon ng taga-suporta ni Duterte, lalo na sa atin mga kabaitaan, lalo na sa inyong lahat na mga nanonood ngayon dito mga kabaitaan. Huwag niyo pong kalimutan na laging tumutok dito ho sa ating munting bahay mga kabaitaan dahil nga po ang programang ito ay laging naglalahad ho ng presko at komprehensibo na mga impormasyon at balitaan, lalo na ho takbo ng politika sa ating bansa kabalitaan.
Kaya matsalamu sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lamang sa panonood at pinutin ang notification bell. Paliguan ng maraming likes at comments. Then i-share, huwag lang pong i-skip yung ads na inyong mapapanood. Ako po yung magpapaalam na rin. Salamat din sa ating mga kababayan, ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Ating mga OFW, Overseas Filipino Workers, at lahat-lahat ng mga taga-suporta ho at subscribers ng ating munting bahay, mga kabalitaan. Matsalam ho sa inyong lahat. Kaya ako po ay magpapaalam na, Nanay or Mami Rose and Daddy Birding. Salamat, Boss Tumi. Tubias family dyan sa Lapu-Lapu, Cebu, mga kabalitaan. To God be the glory. Wawa! Chip, chip! Peace out! Gun Agad Balita.